Alina's POV. Hey, anong nangyari? Bakit nagkulay papel ka na dyan? Nagtatakang tanong sa akin ni Danica. Kagad ko naman pinunasan ng luha sa aking mga mata sabay iling. Ha? Wala. Mahina akong sambit. Sobrang sikip ng dibdib ko. Sa nalamang tuluyan na nga pala akong kinalimutan ni Stel. Ikakasal na pala siya sa ibang babae. May iba na siyang iniibig at mukhang may iwan pa yata akong talunan at nagdurusa. Hindi ko alam kung tama bang naging desisyon ko 2 years ago na lumayo muna sa paniniwalang makakalimutan ko rin siya. Pero sa nakikita ko ngayon, parang gusto kong magsisi. Kasalanan kong lahat kung bakit nasasaktan ako ngayon. Ako ang nagtulak sa kanya na maghanap ng iba kaya hindi ko talaga siya masisisi. May sarili din naman siyang pag-iisip at hindi ko talaga siya masisisi kung sakaling ma-inlove man siya sa iba. Alina, sabihin mo nga sa akin, kilala mo ba ang fiancé ng maharot kong pinsan? Narinig ko muling tanong sa akin ni Danica. Mukhang hanggang sa paglapag ng eroplano na sinasakyan namin, wala siyang ibang gagawin kung hindi ang kulitin ako. Don't get me wrong, halos 2 taon na tayo magkaibigan at wala ka mang lang nababanggit tungkol sa love life mo. Lahat din na naliligaw sa'yo, iniiwasan mo. Kaya hindi ko din talaga maiwasan na magtaka. Hindi naman sa nagmamarites ako. Pero kilala mo ba si Stelman Blanc? Seryosong tanong niya sa akin, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko. Bago ako dahan-dahan na tumango. Yes, kilala ko siya. Kilalang kilala ko si Stel. Mahinang sagot ko. What? Kilala mo? Ano mo siya? Boyfriend or ex-boyfriend? Interesadong tanong niya. Ex-husband. Ex-husband ko siya. Mahinang bigkas ko. Kagad namang namilog ang mga mata niya sa gulat. What? Ex? Hindi niya na natuloy pang sasabihin niya nang bigla ko nalang takpan ng bunganga niya. Paano ba naman kasi halos sumigaw na siya? Nakalimutan yata na nasa loob kami ng eroplano. Hinaan mo nga ang boses mo. Naka full volume ka eh. Kastigo ko sa kanya. Sunod-sunod naman ang kanyang pagtango kaya tinanggal ko ng kamay ko na nakatakip sa bunganga niya. Shit, ex-husband? Bakit hindi ko yata ito alam? Nagtataka niyang tanong. Hindi ka naman nagtatanong saka ayaw ko na sanang pag-uusapan tungkol sa kanya dahil gusto ko na sana makamove on. Seryosong sagot ko. At nagawa mo naman? Sa loob ng 2 taon na pagmalalamyarda mo, nagtagumpay ka ba na kalimutan siya? Seryosong tanong niya. Malungkot naman akong umiling. Hindi, bigo ako. Hindi ko siya nakalimutan at ngayong nalaman ko na ikakasal na pala siya sa iba. Feeling ko, muling bumalik sa dati ang sugat sa puso ko. Para bang kahapon lang nangyari ang paghihiwalay namin pero masakit pa rin pala. Hindi pa rin ako nakamove on. Mahinang sagot ko. Shit, ganun? Heist, ang saklap naman. Bakit nga pala kayo naghiwalay? Seryosong tanong niya. Mahabang istorya, malungkot kong sagot. Ready ako makinig. And seriously, sa pinsan ko pa talaga pakakasal ang ex mo? Yikes! Wala na bang ibang babae or talagang palikero lang din ang ex-husband mo? Kaya kung kani-kanino pumapatol. Nakasimangot niyang sagot. Baka mahal nilang isa't isa kaya ganun. Malungkot kong sagot. Siguro nga, wala na talaga. Habang buhay na talaga siguro ako mamumuhay na mag-isa habang hinahabol kong mga alaala ng nakaraan. Anong mahal? Hindi ako maniniwala. Teka lang, parang gusto kong akitin yung style na yan eh. Parang hindi matuloy yung kasal nila ng pinsan ko. Muling bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi kung ano-ano na kasi yung mga pinagsasabi nitong baliw na si Danica eh. Wala na sa hulog ang lumalabas sa bibig niya. Don't worry, kahit na pinsan ko yung si Rebecca, sa'yo pa rin ako kakampi. Pagkatapos kong maakit yung si Stel, ibabalik ko naman siya sa'yo eh. Nakangisi niyang bigkas. Kahit na masakit ang kalooban ko, hindi ko naman mapigilan ng matawa. Hindi ko alam kung normal pa bang takbo ng utak ng babaeng to. Walang katuturang suggestion ang lumalabas sa bunganga niya. Alam kong wala naman siyang gusto kung hindi ang pag-aani ng nararamdaman ko ngayon. Masakit pa rin palang isiping may iba ng gusto si Stel. Wala na talagang pag-asa. Mukhang tahimik na lang talaga ako nitong iiyak. Naglanding ang eroplanong sinasakyan namin sa International Airport ng Manila. Nawala akong hulog.
Lutang ako at ramdam ko pa rin ang sakit sa puso ko. Feeling ko nga na baliwala ang 2 taon na bakasyon ko dahil sa nabalitaan kong pagpapakasal na si Stel. Hays, mabuti pa rin na hindi muna ako umuwi. Hindi sana ako nakakaramdam ng ganito ngayon. So, saan ka dederecho? Kaagad na tanong ni Danica sa akin pagkakuha namin pareho sa aming mga luggage. Sa bahay na regalo sa akin ni Daddy noon. Gusto mo sumama sa akin? Sagot ko sa kanya. Napansin kong pagguhit ng masayang ngiti sa labi niya sabay tango. Talaga? Well, magandang suggestion yan. Kaysa naman sa dumiretso ako sa kondo ko. Ko sa bahay mo, libre ako sa lahat. Nakangiti niyang sagot. Hindi ko naman mapigilan ng mapairap. Gagastos ka pa rin kung gusto mong manirahan sa bahay ko. Hindi libre ang tubig at kuryente kaya makikishare ka naman. Nakasimangot kong sagot at nagpatiuna ng naglakad. Naramdaman ko naman kaagad na pagsunod niya sa akin. Next plano ko ay ang ikuti ng bawat isla ng Pilipinas kaya kailangan kong magtipid. Saka wala akong balak na ipaalam sa ngayon kay Daddy na nandito na ako sa Pinas dahil tsak akong kukulitin ako na magtrabaho sa kumpanya niya which is ayaw ko. Wala pa akong planong magpakaburo sa 4 na sulok ng opisina kaya bahala siya. Wika naman niya habang nakasunod siya sa akin. Kibit-balikat lang ang naging sagot ko hanggang sa nakalabas na kami ng airport kung saan nag-aabang lang kami ng taxi at magpapahatid sa bahay ng pag-aari ko. Wala din kamali-mali si Daddy na ngayon ang balik ko ng Pinas kaya naman wala talagang susundo sa akin. Senyorita, good morning po! Tuwang-tuwa na salubong sa akin ni Ate Dorothy pagkababa ko pa lang ng taxi. Hindi ko naman mapigilan na mapangiti at kaagad ko ring ipinakilala ang kasama ko si Danica na noon ay tuwang-tuwa habang inililibot ang tingin sa buong paligid. Grabe! Bahay mo ba talaga to? Ang ganda! Narinig ko pang bigkas niya kaya hindi ko mapigilan ng mapairap. Galing din siya sa isang mayamang pamilya at sigurado ako maganda rin ang bahay na kinalikan niya. Gayunpaman hinayaan ko na lang na ihatid ko na siya sa kanyang magiging silid para makapagpahinga na rin kami pareho. Wala pagod ako sa biyahe at mas gusto kong matulog na muna. Kailangan kong makabawing ng lakas para maging ready ako sa kung ano pa mang mga bagay ang kakaharapin ko sa buhay ko ngayon. Nandito na ulit ako sa Pinas. Yun nga lang, ilang minuto pa lang yata ako nakaidlip nang marinig ko sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng aking silid. Pupungas-pungas akong bumangon at nakasimangot ang naglakad patungo sa pintuan ng kwarto para makastigo ko sino tong storbo sa pamamahinga ko. Ate Dorothy naman, kakaidlip ko lang bakit bang ingay? Nainis kong bigkas. Ay, sarap sa bunutan itong si Ate Dorothy. Hindi porket naging mabait ako sa kanila. Basta na lang nila akong istorbohin sa pamamahinga ko. Sorry po, senyorita. Tumawag po kasi ang daddy niyo sa landline dahil hindi daw po kayo makontak sa cellphone niyo. Manganganak na daw po si Ma'am Selena. Pagbabalita niya sa akin na labis ko ikinagulat. Manganganak na? Agad-agad? Pambihira. Grabe naman. Ang bilis naman. At bakit sa landline tumawag si daddy? Bakit? Alam niya na ba nandito na ako sa Pinas? Nagtataka kong tanong sabay halukip-kip. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa akong istorbohin para ibalita lang sa akin na manganganak na naman si Selena. Gayong hindi naman ako doktor. Isa lamang akong galang na nilalang na walang direksyon ng buhay. Alam niya na po, sagot niya. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Paano naman nalaman ni daddy na nakauwi na ako gayong wala naman akong pinagsabihan sa pag-uwi ko? Kahit nga ang mga tiyuhin ko hindi rin nila alam Grabe naman si daddy. Ang lakas ng koneksyon at pati yata lahat ng galaw ko alam niya. Kailangan daw po kayo sa hospital, senyorita. Muling bigkas ni Ate Dorothy kaya hindi ko mapigilan na mapakamot ng aking ulo. Ano naman kayang gagawin ko sa hospital? Noong nanganak si Selena sa panganay nilang triplets, present din ako. Tapos ngayon, kailangan nandun na naman ako? Heist, ano ba naman ito si Daddy? Alam niya naman na nervyos siya pero binuntis niya pa talaga ulit si Selena. Okay, ipahanda mong kotse at pupunta ako sa hospital. Magbibihis lang ako. Walang gana ko sagot. Wala hindi rin talaga ako nito makakatulog dahil kukulitin talaga ako nitong si Daddy para lang puntahan sila sa hospital. Hindi na rin ako nag-abala pang gisingin si Danica dahil mukhang tulog na tulog din ito sa kwarto niya. Tatawagan ko na lang siya mamaya. Pagdating ng hospital, kaagad ko namang nakita si Daddy. Paroon at parito na naman ito at halatang tuliro. Dad! Tawag ko sa pangalan niya. Nakangiti ako naglakad palapit sa kanya at mahigpit na yumakap. Nakakamiss din naman itong si Daddy
Mabuti naman at naisipan mo umuwi. Si Selena, nasa loob pa ng delivery room. Kasalukuyang nanganganak. Ramdam kong tensyon sa boses niya nang kumalas na ako sa pagkakayakap sa kanya. Makakaraos din yang si Selena. Fighter yan eh. Baliwala kong sagot. Hindi pa nga siguro sanay itong si Daddy. Pangalawang anak na pero parang first time pa rin sa kanyang mag-alala. Dahil hindi naman makausap ng matino si Daddy, hinayaan ko na lang. Tahimik lang din ako nakaupo habang hinihintay ang paglabas ng doktor na nagpaanak kay Selena. Nang mapansin kong pagdating ng isang tao na hindi ko alam kung ready na ba akong makita ulit, si Stel at kasama niya si Althea. Kuya Damon, kamusta si Selena? Nasa bakasyon sila mommy at daddy, kaya hindi sila makakarating. Kaagad na wika ni Stel pagkalapit niya kay daddy, samantalang nakangiti naman ako nilapitan ni Althea na mapansin niya ang presensya ko. Ate Alina, nandito ka na? Tuwang-tuwa niyang bigkas kaya napansin ko din na napatitig na rin sa akin si Stel. Kitang-kita ko sa mga mata niyang pagkagulat. Kaagad ko namang naramdaman ang malakas na pagkabog ng dibdib at kung hindi pa ako niyakap ng mahigpit, nang tuwang-tuwang si Althea. Baka nahimatay na ako sa sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Ang laki pa rin ng epekto sa akin ni Stel, lalo na at mas lalo yata siyang gumuwapo sa paningin ko. Mas nag-matured na din siya at mas lumaki din ang katawan na akala mo nag-gym na. In short, naging macho siya at mas lalong lumakas ang appeal. Ate, ang ganda-ganda at ang sexy mo na lalo. Kamusta ka na? Narinig kong tanong ni Althea kaya pilit akong ngumiti. Nag-iwas ang tingin kay Stel na noon ay kitang-kita ko din kung gaano siya kaseryosong nakatitig sa akin. Ayos lang. Kakarating ko lang din. Maiksi kong sagot kay Althea. Gosh, ano bang nangyayari sa akin bakit feeling ko? Bumabalik ako sa pagiging teenager. Bakit hindi ako mapalagay at sobrang nailang ako ngayon sa paligid lang din si Stel. Naging maayos ang panganganak ni Selena. Baby boy na labis na ikinatuwa ni Daddy. Tahimik lang ako nakamasid sa paligid. Hindi din nakaligtas sa paningin ko ang tuwa na nakaguhit sa mukha ni Stel. Halatang proud siya sa bagong silang na sanggol ng kakambal niya. Hanggang sa mailipat si Selena sa sarili niyang private room, hindi din talaga siya umaalis. Parang gusto ko na tuloy pagsisihan kung bakit pa ako pumunta dito sa ospital. Wala naman akong ibang ginagawa kung hindi ang tumunganga lang. Naging abala naman si Daddy samantalang si Stel. Never talaga akong kinausap kahit ilang beses ko siyang nahuhuling nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan niya. Pero sa tuwing naiisip ko na ikakasal na pala siya sa ibang babae. Iba yung sakit sa puso ang nararamdaman ko. Ate, kumain ka na ba? Gusto mo bilhin na muna tayo ng food sa ibaba? Nakangiting pag-ayaya sa akin ni Althea. Nandito na sa loob ng private room si Selena at kasalukuyan na lang naming hinihintay na magising siya. Hindi din umaalis si Daddy sa tabi nito na walang ibang ginagawa kundi ang hawakan at hagkan sa kamay ang asawa niya. Si Stel naman ay tahimik na nakaupo sa sofa habang abala sa kanyang cellphone. Sure, bilhin na muna tayo na makakain. Mahinang sagot ko kay Althea at nagpatiunan ng naglakad palabas ng kwarto. Mas maganda nga ang ganito. May gusto din kasi akong itanong kay Althea at hindi ko yun magagawa kung nasa paligid lang si Stel. Sa isang restaurant kami dumiretso na nasa kabilang bahagi lang din ng kalsada. Pagkapasok namin, pumasok sa loob ng restaurant, kaagad na din kaming umorder ng makakain. Bala ko mag-dine-in na lang kaming dalawa ni Althea para makapag-usap kami ng maayos pero isinabay ko na rin sa order ko ang take-out. Para diretso alis na kami mamaya pagkatapos namin kumain. So, kamusta na kayo? Nakangiting tanong ko. Ayos lang ate. Ikaw, kamusta ka na? Alam niyo po, nakakainggit kayo. Nalibot niyo na halos ang buong mundo samantalang ako hanggang Asia pa lang. Nakangiti niyang sagot. Ang ibig niya sabihin hanggang Asia pa lang ang napuntahan niyang lugar para magbakasyon. Aware din naman ako na kayang-kaya ng mga Mont Blanc na magbakasyon kahit sang bansa dahil marami din naman silang pera. Magagawa mo din na magliwaliw once na makapagtapos ka na sa pag-aaral. Nakangiti kong sagot. Sana nga ate, gusto kasi ni Daddy na once na makagraduate ako, tutulong kaagad ako sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin eh. Sagot niya naman sa akin na sa tonong nagsusumbong ang boses niya. Ganun ba? Sa bagay, mas maganda na habang bata pa may alam ka na rin sa pagpapatakbo ng negosyo nyo. Para din naman sa inyo yun eh, nakangiti kong sagot sa kanya. Alam ko naman po yun, kaya lang parang hindi pa ako ready. Aayaw naman ako, hindi pwede lalo na't mag-aasawa na si kuya. Ibig sabihin, bubukod na siya and soon, iiwan niya na ang Mont Blanc Holdings para asikasuhin ang sarili niyang negosyo.
Si Diego naman masyado pang bata, tukoy niya sa bunso niyang kapatid. Hindi naman ako nakaimik. Kung ganun, aalis din pala si Stella sa kumpanya nila after ng wedding niya. Kaya mo yan. Baka kapag liwaliw ka din, once na maging kabisado mo ng takbo ng negosyo nyo. Need talaga siguro ng mga magulang mong tulong sa pagpapatakbo ng negosyo. Kaya para bang minamadali ka nila na matuto. Nakangiti kong sagot. Naiintindihan ko naman ang tungkol sa bagay na yan, ate. At saka wala namang ibang makikinabang sa mga negosyo namin kung hindi kami lang din sa mga anak. Kaya lang hindi ko rin talaga maiwasang makaramdam ng pressure. Alam niyo po yun, ang laki na ng expectation ng mga magulang ko sa akin samantalang ang isip ko hindi pa handa. Seryoso niyang sagot. Ngayon ko lang lubos na napatunayan na sa kabila ng mga ngiti sa labi nitong si Althea ay may nakatago pala siyang alalahanin. Siguro nga magkaiba nga lang talaga kami. Ako kasi never talagang sinabihan ni Dad na magtrabaho na. Kaya nga nakakagala ako with financial support pa. Sana ikaw na lang ang maging asawa ni Kuya Ate Alina. Sa'yo kasi mas may palagay ang loob ko. Muling bigkas ni Althea na labis kong ikinagulat. Nalalaki ang mga matang na patitig ako sa kanya dahil sa gulat. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo? Naku, baka may makarinig at nakakahiya. Pilit ang iting sagot ko. Nagsasabi lang ako ng totoo ate. Mas gusto kita kay Kuya Stel kumpara kay Rebecca. Kahit nga si Mommy, alam ko hindi siya kumbinsido kay Ate Rebecca. Pero dahil siyang gusto ni Kuya Stel, pinilit niya na lang din tanggapin. Sana ikaw na lang. Pwede naman siguro kayong magbalikan, hindi ba? Seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Naku, hindi na kami pwede ng kuya mo. Wala nang pag-asa magkakabalikan kami. Pilit ang itin sagot ko sa kanya. Bakit wala na? Wala ka na ba talagang pagmamahal kay kuya? Hindi ba pwedeng subukan niyo ulit? Seryoso niya namang sagot sa akin. Ha? Ewan, hindi ko rin alam eh. Sagot ko. Basta, mas gusto ko na ikaw pa rin na makatuluyan ni kuya. Ayaw ko talaga kay Rebecca. Feeling ko hindi kami magkakasundo. Seryoso niyang sagot. Bigla tuloy nabuhay ang dugo ko sa topic naming ito. Sino ba talaga si Rebecca? Bakit pati kay Danica na pinsan ni Rebecca puro negative comment nang naririnig ko sa babaeng yon? Paano mo naman nasabi yan? Baka naman hindi mo pa siya masyadong nakakabanding kaya ganyan ang impression mo sa kanya. Why don't you give her a chance? Kunwari nagtataka kong tanong pero gusto ko lang naman talagang makichismis. Basta, may pagkamaldita kasi siya and spoiled brat. Unang kita ko pa lang sa kanya hindi ko na talaga siya gusto para kay Kuya Stel. Nakanguso niyang bigkas. Feeling ko tuloy bigla ko nabuhayan ng loob sa hindi malamang dahilan. Pagkatapos namin kumain ni Althea, kagad ko na rin siyang niyaya pabalik ng hospital. Bit-bit ang takeout food namin para kina Stel at Daddy. Pagkadating namin sa loob ng private room ni Selena, naabutan namin siyang gising na at kitang-kita kong tuwa at pagkagulat sa mga mata niya nang makita niya ako. Alina, nandito ka na? Kailan ka pa dumating? Tuwang-tuwa niyang tanong sa akin. Inilapag ko lang sa maliit na lamesang dala kong mga pagkain habang pilit na iniignora ang presensya ni Stel at mabilis na ako naglakad palapit sa higaan ni Selena. Ayos lang ako, kagabi pa. Kagabi pa ako dumating, nakangiti kong sagot sa kanya. Pumalit ako sa kinaupuan ni Daddy dahil halatang gutom na siya at pinakialaman niya na ang mga pagkain na dala ko. Talaga? Ang tagal din ng travel mo ha? Akala ko wala ka ng balak na bumalik ng bansa. Nakangiting sagot sa akin ni Selena. Pwede ba naman yun? Nasa bansang Pinas ang mga mahal ko sa buhay. Kaya babalik at babalik talaga ako kahit na anong mangyari. Teka lang, grabe kay ni Daddy. Masyado niya namang ginalingan. Talagang sinundan niyo kaagad ang triplets? Nakangiti kong bigkas. Oo actually ayaw na nga sana ng daddy mo dahil naawa daw siya sa akin kaya lang nabuntis eh. Kaya walang choice kundi ang iiren na lang. Nagtatawan niyang sagot. Hindi ko mapigilang pakatitigan si Selena. Kitang-kita ko sa mukha niya ang pagiging kontento niya sa buhay kaya hindi ko tuloy mapigilang makaramdam ng inggit. Mabuti pa siya, masaya sa piling ng taong minamahal niya samantalang ako nangangapa pa rin. Hindi pa rin mawaglit sa puso't isipan ang lalaking una kong minahal kahit na anong pilit kong gawin. Ikaw Ate Alina, kailan ka mag-aasawa? Sigurado ako ang dami mong nakikilalang mga AFAM abroad. Singit naman ni Althea. Halatang nakikinig siya sa pag-uusap naming dalawa ni Selena dahil nasa timing talaga ang pagsabat niya eh. Ha? Ano? Wala pa akong plano eh. Masyado pa ako nag-e-enjoy sa travel namin. Nakangiti kong sagot. Namin?
So ibig bang sabihin nito may kasama ka nga? Ay, ang daya. Ang dami na natin napag-usapan pero hindi mo to nabanggit kanina ate ha? Nakangiting muling sabat ni Althea. Hindi ko alam kung normal ba sa kanyang pagiging madaldal dahil hindi ko naman siya nakakabanding ng matagal noon. Ha? Naku, hindi yan ang ibig kong sabihin. Oo, may kasama ako sa mga travels ko pero friend ko siya and diyan nag-uumpisa ang lahat sa pagiging friend at mamamalayan mo na lang na in love na pala kayo sa isa't isa. Masiglang sagot ni Althea. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niyang ipakahulugan pero nang mapasulyap ako kay Stel, hindi ko mapigilan na magtaka nang mapansin kong salubong ng kilay niya. Ano kayang nangyayari dito kay Althea? Bakit kaya ang dami niyang sinasabi? Heist, ang pasaway talaga. Hindi ko masakyan kung anong trip niya sa buhay at bakit feeling ko gusto niyang palabasin na may lover or admirer ako habang nagte-travel ako. May manliligaw ka na? Bakit hindi mo ipakilala sa amin? Sabat naman ni Daddy. Hindi ko na tuloy mapigilang mapakagat ng labi. Kasalanan to ni Althea eh. Kung ano-ano ang sinasabi. Ang galing niyang gumawa ng speculations at napaka-advanced mag-isip. Wala dad, at saka wala pa akong planong pumasok sa seryosong relasyon. Seryosong sagot ko naman na sinabihan ko pa ng sunod-sunod na pag-iling. Feeling ko kasi nasa hot seat ngayon eh. Paano ba namunta sa akin ng topic ngayong ang kondisyon ni Selena ang dapat na pag-uusapan dahil siya yung mananganak? Meaning meron nga, pero hindi pa kayo serious sa isa't isa? Oh my gosh ate, ako dapat ang maid of honor kapag ikasal kayo ha? Excited na bigkas ni Althea na akala mo'y kilig na kilig. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng hilaw ng ngiti sa labi. Wala pa eh, wala pa nga. Grabe ka namang mag-isip. Saway ko kay Althea. Doon din patutungong lahat kaya pakisabi sa kung sino man niyang nakamabutihan mo ng loob na gusto ko siyang makausap. Motoridad na bigkas ni Daddy. Dad, wala pa nga po. Hindi pa pwede dahil wala pa po akong balak na pumasok sa isang seryosong relasyon. Kaagad kong sagot. Alina, nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Ano yung sinasabi mo na wala ka pang balak na pumasok sa isang seryosong relasyon? Ano to? Mas preferred mo ang fling-fling lang? Paano kung mabuntis ka? Abat hindi ako makakapayag niyan. Seryosong sagot ni Daddy. Hindi ko naman mapigilan na mapangiwi. Nalintikan na kung saan-saan napapunta ang topic ngayong wala nga eh. Wala nga akong tinanggap na kahit ni isa sa mga manliligaw ko. Kaya paano nilang naisip na may karelasyon na ako? Heist, pasaway talaga tong si Althea. Ang galing niyang gumawa ng istorya sa totoo lang. Tama niyan sweetheart, huwag nating i-pressure si Alina. Baka naman hindi pa siya ready na lumagay sa tahimik. Baka naman gusto niya pang i-enjoy ang buhay single kaya wala pa sa bokabularyo niya ang pag-aasawa. Sabat naman ni Selena. Parang gusto ko na tuloy mag-walk out. Ano bang topic? Bakit ang gulo nila? Pwede bang mag-walk out? Pwede naman siguro dahil mukha na ako nagiging topic sa conversation ngayon eh. Nagkamali kayo, wala po. Wala po kung Hindi ko natuloy pang sasabihin ko na bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Dali-dali ko namang kinuha yon sa dala kong shoulder bag at mabilis na sinagot na mapansin ko ng kaibigan ko si Danica ang tumatawag. Mukhang gising na isa pang makulit kong kaibigan at hinahanap ako. Yes, seryoso kong sagot. Hindi ko na pinansin pang mga titig na ibinabato ng mga tao na sa harapan ko. Alina, where are you? Bakit mo ko iniwan dito sa bahay? Kaagad namang bigkas si Danica sa kabilang linya. Tulog na tulog ka pa kasi nung umalis ako kaya hindi na kita ginising. Kaagad ko namang sagot. Anong oras ka ba uuwi? Ano ba yan? Alam mo namang anytime, on the go ako eh. Ang daya talaga nito, bigkas niya. Hindi ko pa alam kung anong oras ako makakauwi. Nandito kasi ako sa ospital dahil nanganak ang wife ni Daddy. Sagot ko naman. So, mamaya ka na makakauwi nito? Anong gagawin ko dito sa bahay mo? Nag-aalborotong sagot ni Danica. Ewan, bahala ka na. Basta feel at home na lang. Uuwi din kaagad ako kapag hindi ko na kailangan dito sa ospital. Sagot ko naman kaagad ko nang pinatay ang tawag. Muli ako napatingin sa mga kasama ko dito sa loob ng hospital room at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko ng lahat sila ay nakatitig na sa akin. Gayon din si Stel. What? Nagtataka kong tanong. Ibinalik ko ang aking phone sa loob ng aking sling bag at nagtataka silang tinitigan. Ate, sino yung kausap mo? Namimilog ang mga matang tanong ni Althea. Heto na naman siya, nag-uumpisa na namang gumawa ng kung ano ng speculations. Si Danica, best friend ko, sagot ko.
Danica? Nakipagrelasyon ka sa isang babae? Malakas ang boses na sagot ni Daddy. Nagulat naman ako. No, yak! Ano ba yan, Dad? Gulat ko namang sagot. Anong nangyayari? Bakit feeling kong kitid ng utak nila? Nagsasama na kayo ng girlfriend mo, ate? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Althea. Hindi wala. Naku, sablay niyo mag-isip ha. Wala akong girlfriend or boyfriend kaya tumigil kayo. Sagot ko sabay tayo. Heist, aalis na talaga ako. Walang magandang patutunguhan ng pag-uusap namin dahil ako itong nasa hot seat. Grabe, ano kaya nangyari sa kanila? Bakit ang sagwa nilang mag-isip? Alina, magtapat ka nga sa akin. Ano ba talagang totoo? Seryosong tanong ni Daddy. Dad, hindi ko karelasyon si Danica, okay? Kasama ko siya sa lahat ng travels ko abroad pero hindi kami talo. I mean, liban sa pagiging mag-best friend, hindi kami lumalagpas sa boundary na yon kaya tigil-tigilan yung pag-iisip ng hindi maganda. Wala akong planong pumasok sa isang seryosong relasyon kaya itigil na natin ang topic na to. Nakakailang na kasi eh. Nayayamot ko na ring sagot. Anong akala nila sa akin? Lesbian? Heist, babae ako no? Ganon din si Danica, babae din yon kaya imposible talagang mga binibintang nila. Wala namang problema kung sino magugustuhan mo. Pero sana dumaan tayo sa maayos na paraan. Ipakilala mo sa amin ang napupusuan mo at kahit na sino pa siya. Bukal sa loob na tatanggapin namin siya sa pamilya. Sagot ni Daddy. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ko bago ako naglakad patungo sa pintuan ng silid. Makaalis na nga lang para tapos ng topic. Okay Dad, tatandaan ko yung sinasabi mo. Malamig kong sagot. Kulang ako sa tulog at wala pa akong sapat na energy para makipagdebate sa kanya sa mga bagay-bagay na walang katotohanan. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo. Teka, saan ka pupunta? Tanong ni Daddy. Uuwi na po. Kailangan ko na munang magpahinga, Dad. Seryoso kong sagot. Okay, sumabay ka na kay Stella. Idadaan ka niya sa bahay. Seryoso niyang sagot. Ha? Bakit pa ako sasabay sa kanya? Kasama ko naman ang driver ko. Sagot ko. Inutusan ko si Mang Jose na bumili ng mga prutas. Wala kang ibang masakyan maliban kay Stella kaya sumabay ka na muna sa kanya. Seryosong sagot ni Daddy. Napansin ko naman na mabilis sa pagtayo ni Stella at lumapit kay Selena. Humalik pa siya sa pisngin ng kakambal niya bago hinarap si Daddy. Congratulations ulit kuya. Narinig ko pang sambit niya. Isang masayang ngiti ang naging tugon ni Daddy kaya nagpatiuna na ako maglakad palabas ng kwarto. Wala naman akong choice kung hindi ang pumayag sa nais ni Daddy. Saka hindi naman siguro awkward dahil kasama naman namin si Althea. Ilang segundo rin ako naghintay sa labas ng kwarto nang mapansin kong bumukas yun at lumabas si Stella. Naglakad siya palapit sa akin habang hindi ko naman maiwasang magtaka lalo na't hindi niya kasama si Althea. Si Althea? Direkta kang tanong sa kanya. Wala, may iwan siya para bantayan si Selena. Seryosong sagot ni Stella at nagpatiuna na siyang naglakad paalis. Mabilis naman ako napasunod sa kanya. Ayaw daw sumabay ni Althea, so ibig sabihin, kaming dalawa lang ang bibiyahe? Shucks, hindi kaya nakakailang yun sa part ko?